samahan niyo ako na imbisigahan kung ano ba yung nababalot at kababalaghan dito sa Espina de Leon Sempio Mansion. Tara, samahan niyo ako. Sa bang demonic entity ba yun? Oo, lakas. Ano lakas mo? Grabe. Bago natin simulan, ay alamin muna natin kung ano nga bang kasaysayan meron itong Espina de Leon Sempio Mansion. Ang Sempio Mansion ay ginawa noong 1890s, kaya isa ito sa pinakamatandang mansyon sa San Miguel, Bulacan. Sa Sempio Mansion din raw tumuloy o natulog ang bayaning si Gregorio del Pilar o mas kilala sa tawag na General Goyo, ang Batang General. Bukod doon ay meron ding malagim na kasaysayan ang Sempio Mansion na ginawa ring kuta ng mga Hapon kung saan binihag, pinahirapan, pinagsamantalahan at pinaslang ang mga Pinoy noong panahon ng pananakop. Dahil sa mga kahindik-hindik na pangyayari sa Sempio Mansion ay di umano maraming nagpaparinig, naglalakad, gumagalaw na upuan, sumisigaw pagsapit ng gabi at nagpapakita. Kaya mamayang gabi aming iimbestigahan ang mga misteryo at kababalaghan na nagaganap sa mansyong ito. Mga kababalaghan, ngayon kasama natin si Pon TV upang imbestigahan itong Sempio Mansion. Mga kababalaghan, bago natin pasukin itong Sempio Mansion, ay kailangan muna nating mag-protection ritual para sa ating kaligtasan, para hindi tayo maapektuhan ng mga negative energy na nandito sa bahay na ito. Sinimulan ko na ang protection ritual para kapag pumasok kami sa loob ng Sempio Mansion ay sigurado ang aming kaligtasan. Sinimulan na namin ang aming pag-explore dito sa Sempio Mansion, kung saan gagamitin ko ang aking divining rod upang ma-detect kung may bakas ba ng mga entities dito pa lang sa labas ng mansyon. At hindi pa kami nakakalayo ay meron kami biglang agad sa harapan mismo ng pintuan ay meron tayo na sense na negative energy. Pero pag lumagpas naman tayo dito, Wala na. Talagang ano. Sabihin, ito mismo talaga. yes, ay spot na. Pagpasok man. Dito pa lang sa mismong pinto ng mansyon ay meron na ako na-detect na negative energy kung saan may mga nagpapakita at nagpaparamdam. Kaya ipagpapatuloy na namin ang aming exploration sa loob. Tara, diretso tayo sa loob. So guys, tara, tuloy natin yung ating pag-check ng divine rod ni Kuya Rick. Tsaka meron tayo nalaman kanina na kinonfirm na dito sa mga na-spot. Na-detect namin spot. Tinanong ko ang mga naninirahan dito sa Sempio Mansion at sinabi nila na meron nagpaparamdam doon sa mga spot na aking na-detect. Pero pansinin talaga natin yung pattern yan na parang Pagbabasa na daw. parang palabas siya. Palabas. Napansin ko yung aking mga nadedetect na spot ay mayroong pattern. Kaya pero pantay na. Yes, panserbahan natin. Siya talagang pantay yung pattern niya. Papalabas. Pinagpatuloy namin ni Pon TV ang pag-explore dito sa Sempio Mansion. At hindi pa kami nakakalayo ay Pinakabayan ba nila sa posible po yun. Siyempre kapag dumadaan sila dito, hindi ko na yung mga negative. yes, naiiwan na nila yung bakas na yun. Ayun, no? Bigyan mo agad. Oh? Grabe. Alam mo yung lakas ng cross ng ano niya, divine rod ni Kuya Rick, oh. Bumumuka ulit. Ibig sabihin, nalalapasan natin yung negative energy. Yes. So pag nadadaanan natin yan, focus talaga siya. Yes. Kinikilabutan ako. Ayan, tingnan natin. Yun. Alam mo kung bakit merong nasa-sense dito sa gamit. Dahil Nakahawa. yes, Nahawa ka na nung kung sino ma-entity. oo, nandito. Okay.
Sa aking pagdedetect, pati ang mga gamit dito sa bahay ay meron na rin bakas ng negative energy. Indikasyon lamang ito na infested na ng negative energy ng mga entities ang lugar na ito. Mamaya guys, susubukan din natin yung ginamit natin stick. Kung magtutugma din yung detect natin, iikutan natin to. Kung meron tayong madidetect na puhugis ng entity at i-check din ni Kuya Rick yung kanyang divine rod kung meron na kami. Nakakaramdam na ako ng alapot. May isa Sabi indication yan na malapit na sila. palabas na sila. Pinagpatuloy ko ang pagdedetect sa mga gamit na nandito sa bahay at Kami pa yun, no? Kasi nga, dito lang sila umiikot. So meaning, nakakawakan talaga nila yung mga gamit. kaya nagkakaroon po ng bakas ng Negative energy. Nagpatuloy ako sa pagdedetect o paghahanap ng mga spot dito sa bahay nang biglang O sila dito. yes. Meron akong napanood na na may nakunan siya So, na stick na may nakunan siya sige, tingnan natin mamaya. Meron tayong makukuha na mamaya. Sana kung sila umalis. may mga bakas na negative energy. Uy, dami! Halos lahat ang upuan. Imagine lahat ang upuan, no? Hindi kita punta ako. Grabe naman yan. So ibig sabihin po na marami talagang bakas ng negative energy. Yan, parang mga tayo kung pinabutan natin. May kinabutan na ako. Ako po sila ngayon dito. Dinetect ko ang bawat upuan at puro negative energy na siya. Samantalang yung lamesa, wala akong nadedetect. Balikan natin yung upuan. Inulit ko ang pagdedetect sa mga upuan at talagang so ibig sabihin, may mga Detect na ako. Parang gusto ko nang gamitan. Sige, mamaya na lang. Tuloy tayo saan? Talaga sila sa mga upuan. So it means po na yung mga entity na yan, Tumatambay talaga sila dito. sa upuan na yan. Ayun o, alis lahat, naka-egis talaga lahat. Grabe sa dapat talaga ng upuan. Yes. So guys, meaning pala, yung mga entity dito sa paikot ng lamesa na to at may mga upuan, madalas dito na nakatambay. Sa hindi may paliwanag na pangyayari, ay bigla na lang kaming kinalabutan ni Pon TV. Tara, tuloy tayo ng tuloy natin. Parang hindi na kayong ginagalawan nila. Pati ang aming cameraman ay nagtataka bakit lagi nadedetect ang upuan. Ba't lahat ng upuan? Ang upuan talaga. So ibig sabihin na nauupo. Mas madalas silang nakaupo talaga. Ayun, pero ang nakikita ko dito, pinigilaw. Grabe. Ang nakikita ko dito is sa aking So, observation. nakikita natin sa pattern niya, no? Yes. Is yung mga paparamdam dito is kaluluwa. Yes. Ang dami nila. Yes. Possible yan pa yung mga Dating nakatira dito ng mga Hapon. sinuunang panahon. Ayun, ang halos lahat sila. Ang mga nadedetect kong negative energy sa upuan ay mga energies ng mga kaluluwang nandito na dati ng mga nanirahan. Kaya malalaman natin yan mamaya kapag nakipag-communicate ako sa kanila. Guys, lahat. Halos lahat. Pero pag sa lamesa, wala siya. Wala masyado. Oh? Wala, oh. Pero sa upuan, pag niligay mo dito, ayun, oh. Yung upuan, oh. Ayun, oh. Uy. Dito na dikit na yung kalkalis na. Matindi yung lohin dito. Napakadami nila, guys. Sobrang dami. Tama. Gusto, may upang pa rito. Yes. Tara, subukan natin. Tingnan natin. Tingnan natin yung upuan dito. Oh! Nagilabutan Oh ako my God! niya. Grabe! Lahat talaga ng upuan nila dito. Yes. Wala nang space. Wala na. Pero pansinin natin, sa ibang part ng wala nang nandun. Wala! So, upuan na talaga marami. Halos lahat ng upuan. Yan. Yan. Oh. Grabe. Ito.
halos lahat ng upuan dito sa mansyon ay aking ginamitan ng divining rod. At yun nga, na-detect ko ang mga negative energies ng mga entities dito. Oo, wala talaga. Talagang sigurado na tayo ngayon na lahat ng upuan dito, ayan na guys, Ay may entity talaga. Oh my God. yung kilabot ramdam mo habang Oh, kita mo, bumubuka siya pag mawawala sa ano, yun o, bumubuka. Tapos, Sa aking pag-oobserve at investigasyon, meron pa akong napansin dito sa mansion. Isang napapansin niyo yung salamin. anong meron sa salamin? Tignan niyo sa napapansin natin, natatanaw niyo yung bintana from there. Sa kabilang... Oo nga, no? Kasi ang nangyayari po dyan, once mo na pagbukas tayo ng bintana, nakakagawa tayo ng another parang daanan. Portal. Yes, portal. Ngayon, kapag inisita natin itong salamin, makikita mo. Oo. Isang rason kung bakit maraming mga entities dito sa Sempio Mansion dahil tong salamin na ito ay naging portal na ng mga entities. Bukas po itong salamin na ito. Meron siyang portal talaga. Yes. Tsaka obserbahan nyo po, parang may bumubugang hangin. Sige po. Obserbahan nyo lang po na wag nyo ididikit yung kamay pero Oo nga, no? concentrate lang po na Oo nga. Iba yung pakaramdam. yes. Yan po ibig sabihin po is yung salamin is nagiging daanan. Daanan nila. Yes. Yan po. Iba yung pakaramdam. Yung mararamdaman ka guys. Ano yung may parang hangin na Ayun, no? dumadaloy sa... Alam mo yung parang merong gravity na hindi mo maintindihan na nararamdaman mo talaga. Saan ba natin? Eh, makakaulan lang. Ha? Makakaulan lang. So guys, Pinagpatuloy namin ang pag-explore dito sa Sempio Mansion kung saan sinubukan kong mag-detect ng ibang lugar dito sa mansion at yun nga, wala akong nade-detect unlike lang doon sa mga upuan at doon sa talagang spot na meron ako na-detect. Wala yun. ayun, lahat ng upuan. Talagang nag-ex talaga siya. Tingnan niyo naman, pag wala sa upuan, no? Wala sa Wala sa upuan, kabuka. Pero pag tinapat mo sa upuan, pansin nyo. Buka natin, para maano natin na. Sige. Ayan, so guys, yun na, nakabuka yung rad. Pag nag-ex talaga yun, may madidetect talaga. Ayan, ayun o. Oh. Grabe, so lahat talaga dito na mga upuan, tinambayan na talaga nila. nagkaroon na ng negative energy. Patuloy pa rin ako sa pagdedetect ng mga negative energies ng mga entities dito sa mansyon na ito. At yun nga, napansin rin ni Pon TV na halos lahat ng upuan ay puno ng negative energy. Kaya maya-maya ay susubukan na namin yung kanyang ghost tube na apps para malaman namin kung meron bang mga entities na madedetect ang kanyang apps or cellphone para malaman namin kung may mga entities dun sa lugar na yon. Ako naman, ang gagawin ko kapag may na-detect ay akin itong pupuntahan para ma-verify kung meron nga talagang negative energy na masesense doon. Sobrang dami. Pero sa Pinuntahan natin, oh. Oh? talagang may mga nauupo. So guys, parang na-excite na akong gamitin. Yes. Try natin gamitin ulit yung mistake na ginamit natin. Then pag may na-detect tayo na motion o yung nag-green stick, pupuntahan ni Kuya Ray. Punta ka guys. Try natin. Sinimulan nang gamitin ni Pon TV ang kanyang ghost tube para malaman kung may mga entity sa paligid. Maya-maya lang konti ay meron nang na-detect si Pon TV. Ayun. Teka. May na-detect ang ghost tube apps ni Pon TV sa likod ng sopa. Kaya maya-maya lang ay agad ko tong pinuntahan upang i-detect kung meron nga ba talagang entity na dumaan o nag-stay doon. Grabe. Ayun, meron. Okay. So, ito tayo guys. Balikan natin yung pinuntahan natin kaninang isang place at titingnan natin kung meron tayong madidetect na ayun, kita nyo guys ha, ayun ayun, kita nyo ay hugis tao talaga. Sige Kuya Rick, puntahan mo. May na-detect na naman ang ghost tube kaya agad-agad ko tong pinuntahan para ma-verify. Grabe, Nilibutan ako. Nandun
doon na yung kilabo. Kita talaga. Yung nakita sa camera, na may isla na Meron talaga dito. yan. So ito, so try pa natin dito guys. Sa pagpapatuloy ng paggamit ni Pon TV ng kanyang ghost tube ay sunod-sunod na ang mga nadedetect niyang entity dito sa mansyon. Halos nasa upuan ang nadedetect ng apps ni Pon TV. Upuan pala. Nawala siya. Ang dami. Nasa upuan din. Teka lang, nasa upuan lang lahat. Teka lang, katulad ng detect natin kanina, yun o. Ayun o. Dito sa upuan na Nasa may likod ng upuan. Tingnan mo kung mag-egas yung ano natin. Yan. Diyan mismo. Ito mismo na lugar na to. Kung saan merong nandedetect ang ghost tube ni Pon TV ay ganun din ang aking divining rod. Nagpapatunay lang kung ano yung nadedetect ng apps ni Pon TV ay yun din yung aking nadedetect sa divining rod. Oh! Teka lang. Hugis tao talaga siya. Nawala siya kanina. Nadetect ko na siya eh. Doon mismo sa upuan. Wait lang. Try na. Habang lumalalim ang gabi ay sunod-sunod na ang nadedetect ng ghost tube ni Pon TV at ganun din ang aking divining rod ay sunod-sunod rin ang mga negative energies na aking nadedetect. Tara. Sige, punta natin. Kanina nadetect talaga kanina yun. Di ba sabi ko sa inyo, Ito yung kanina. Yung may nakaupo. Ayun o. Ang lakas. May nadetect si Pon TV na itinuturo sa akin doon sa may tabing cabinet kaya agad ko itong pinuntahan. Ayan na mismo. Guys, nagtutog yung app at yung divine na kung saan na-detect yung nag-uugis tao. May-egis talaga yung divine na Eric. Grabe. Tapos na kami mag-explore ni Pon TV dito sa mansyon. Kaya ang susunod namin gagawin ay makikipag-communicate kami sa mga entities na nandito. Kaya ngayon, gagamit muna ng apps si Pon TV para malaman o makausap yung mga entities. Kailan po ba na makausap namin kayo? Hindi po kami pumunta rito para pumanggambala. Babae po ba kayo o lalaki? Nagtanong si Pon TV sa mga entities gamit ang kanyang cellphone. Ngunit, ang tagal naming hinintay ay hindi man lang sila nag-response. Kaya, tutungo na kami at gagamitin ko naman ang aking divining pendulum para makipag-communicate sa mga entities dito sa Sempio Mansion. So guys, ngayon, dahil hindi sila makipag-communicate sa ating application, gagamit si Kuya Rick ng pendulum. So yung pendulum, sasagutan siya ng yes or no sa mga tanong na itatanong ni Kuya Rick. Samahan niya kami. Tulad ng lagi kong ginagawa kapag ako'y nagpe-pendulum ritual ay nagpopoder muna ako sa aking sarili upang maproteksyonan ko ang aking sarili laban sa mga entities na dadaan sa akin bago sila makasagot sa aking mga tanong. Kailangan ko ng protection sa aking sarili, kaya ako nag-oras. Di na ako nag-aksaya ng oras kaya sisimulan ko na ang pagtatanong sa mga entities na nandito sa Sempio Mansion. Hindi kami pumunta dito para makipag-away. Dito kami upang mag-explore lamang dito sa inyong lugar at ipakita sa aming mga viewers na nag-exist kayo. Una naming tanong, Okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? una naming tanong, okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? Di namin naasahan na gantong kabilis sasagot ang mga entities dito sa Sempio Mansion. Wala pong hangin dito. Walang kahang-hang dito talaga. So yes. Salamat. Okay? Pahintuin nyo na po, stop na. Pero, pag sinasabi ko yung stop, humihinto talaga siya. Okay, pangalawang tanong. Mga kaluluwa pa kayo nandito? Yan, bilisin na sa bugot. Yun, yes. Okay. Paano yun ng malakas? Mga kaluluwa pa kayo nandito ngayon? Nakatulong na. Lakas.
Stop. Tapos na ako magtanong, stop na. Okay, ibig sabihin, hindi kayo mga elemento o encanto. Ano? Oh, lakas! Oh, ang buto na akong grabe. Yan. Sige, stop na. Maliwanag na kayo yung mga kaluluwa. Umiikot pa. Sige, stop na, stop. Tanong ko, kayo ba yung mga nakaupo dito na nadedetect ng aming divining rod? Yes. Sila daw. Sila nga. Sila. Ayaw nag-yes. Stop. Habang nakikipag-communicate kami sa mga entities na nandito, ay meron kaming biglang narinig sa gilid namin na may Ano naglakad. ba yung mga kaluluwang nakatira dito na pumanaw na? Ano yun? Parang may makma. Kapitana. Ano yun? Ano yun? Hangin lang. May gumagalaw siya. Narinig niya, di ba? Oo. Ba't parang may makma? Nagigit-gitan din ako. Ayun, lakas. Kailangan ko eh. Kailangan ko nilabutan ng ganito. Nanginig yung katawan ko. Habang kami nakikipag-communicate dito, ay merong mga nagpaparamdam na sa amin. May gumagalaw ng bintana at merong lumalakad sa aming gilid. Ayun ba yung naglalakad na nararamdaman namin dito? Hindi. Sino? Ano? Stop. Stop, pahintuin nyo. Meron pa ba kayo ibang kasama dito na hindi kaluluwa? Focus na. Yes. Sige, paki-stop. Stop. Nakakaroon na nandito pero... Tanong ko, engkanto ba yon yung kasama nyo nandito? Stop. No. No. Stop. Tanong ko, kung hindi engkanto yung nang iba nyo kasama dito, ano yon? Demonic entity? Oh, lakas. Ano, lakas mo? Grabe. So, ibig sabihin, yung lumalakad dito isang demonic entity. Yes. Kayo ba yung mga hapon na dati nakatira dito? No. Sino sila? Stop. Ipatinanong natin sila daw yung dating mga nakatira dito. Oo. Marami kaming nalaman sa aming pakipag-communicate sa mga entities dito sa Sempio Mansion dahil agad-agad silang sumasagot sa aming mga tanong. Ang mga nagpaparamdam dito sa mansyon na ito ay yung mga dati pa ring nakatira dito na namayapa na. At nalaman nga namin sa aming investigasyon na meron ding demonic entity na nandito sa Sempio Mansion. Ayon sa kwento ng caretaker dito, ang isang apo niya ay natutulog dito sa second floor ng Sempio Mansion kung saan binangungot ito at para siyang nilulutang at aming inimbestigahan at tinanong kung sino ang gumawa nun sa apo ng caretaker. Hindi naman daw ang mga kaluluwang naka-stay dito sa Sempio Mansion, bagkus ang demonic entity na nandito. Kaya mula noon ay hindi na natulog dito sa second floor ng Sempio Mansion ang kanyang apo. Kaya nalaman na rin namin ang sagot sa tanong ng caretaker dito na kung sino yung gumawa nun sa kanilang apo. Demonic entity yung sinasabi nyo? No. Lakas. Malakas mo. Grabe. Yung Sige, stop. Ano ko, Jen? Jen ang kilabot ko ngayon, hindi ka mabada. Stop. Aming tinanong ang mga entities dito sa Sempio Mansion kung galit ba sila sa pagpunta namin dito at ang naging unang sagot nila ay galit sila sa amin. Ngunit ipinaliwanag ko kung bakit kami nagpunta doon at kung ano ang pakay namin. Kaya noon, nung naipaliwanag ko ay hindi na sila nagalit sa amin. Tinapos na rin namin ang communication dito sa mga entities sa Sempio Mansion at syempre hindi makukumpleto ang exploration kapag hindi namin
namin napuntahan yung mga malalaking poon ng Last Supper dito. So guys, dito sa Limpio Mansion ay merong isang lugar kung saan makikita nyo yung mga puon. Kayo magugulat sa makikita nyo. Talagang may mararamdaman kayo. Nakakaiba dito sa loob. Sisilipin lang natin kasi hindi na tayo pinayagang pumasok. Bubuksan natin yung pintuan. Tara. Agad namin pinuntahan kung saan yung mga poon at yun nga ay merong biglang nagparamdam sa amin na puwersa na hindi maipaliwanag. Init ang pakiramdam ko. Andito siya. Kaya may puwersa sila. May energy sila. May energy dito. Ito pa lang minsan sa akin. So guys, hindi na kami papasok kasi merong agad akong naramdaman. Napakainit sa braso. Kita niyo yung braso ko. Hindi ko alam kung bakit pero grabe yung kilabot ko. Pag bukas mo pa lang ng pintuan, paramdam agad sila sa atin. So yan, makikita niyo yung loob. Ito yung mga puon na kaya special itong Limpio Mansion kasi wala kayong makikita na poon kahit saang mansion dito nyo lang ito makikita. Hindi natin alam kung anong meron sa loob nito. Tatapusin na sana namin ang vlog namin dito sa Limpio Mansion nang biglang meron kaming napansing bakas ng paa na hindi namin malaman kung saan nagmula. Kaya inimbestigahan namin ito. Kitang-kita po sa ebidensya na talagang mayroong bakas kasi kanina may narinig kami na naglalakad at hindi lang po isa yan. Actually may napakita pa ako ditong isa yun, oh. Ayan, oh. Hakbang po siya, hakbang nakapaa. Sakto siya yun. Sakto. Kasi kanina po, meron kaming narinig na humakbang. Yun nga po namin una. Kasi kanina kinakausap namin sila. Ngayon, may humakbang po habang nakikipag-usap. Ngayon, nagulat ako, nakita ko to. Ayan, kitang-kita po. Kaya gagamitan ko agad ng divining rod ang mga bakas ng paa dito sa Limpio Mansion para malaman kung sa entity ba ito o sa tao lamang. So guys, tingnan natin kung yung bakas na nakita natin ay bakas ng isang entity kasi gagamitin ni Kuya Rick yung divine rod. So pag nag-i-question, ibig sabihin merong negative energy. Yan. Hindi talaga galing sa tao. Ang isa pang nakakapagtaka ay galing sa may gawing lamesa kung saan kami nagpendulum ritual kanina, yung bakas ng paa. Habang kami nagpe-pendulum ritual kanina, ay meron kaming mga naririnig na naglalakad malapit sa amin. Gagamitan ko na ng divining rod para malaman kung sa tao o sa entity ang bakas ng paa na nakita namin. Kaya ito ang nangyari. Ayan. Oh, grabe kinabot ko. Sakto-sakto. Okay, ito yung isa. Ito yung isa. Ito. Ito. Ito isa. Oh! Guys, sakto-sakto sa bakas. Kasi kung makikita nyo, lahat kami Nakatinyelas kami lahat. Hindi kami nakapaa. At sabi mo may-ari, walang umaakyat dito na nakawalang tsinelas. Ayan. Yung narinig namin yabang, ito siya, ito yun. Ito yun guys. Kitang-kita nyo. Paan ng tao yan na walang tsinelas. Kita nyo, meron kami mga tsinelas. At imposibleng bumakat yung paa namin dito sa sahig. At ginamitan ko ulit ng aking divining rod ang mga bakas ng paa, pero sa ngayon ay hindi na ako titingin kung nasaan yung mismong bakas ng paa upang malaman talaga kung nadedetect talaga ng aking divining rod na extension ng aking psychic ability. Makikita nyo rito. Ayan siya, oh. So subukan natin ng divine rod ni Kuya Rick kung i-eke siya dito. Sige, Kuya Rick. Oh, guys, Kaya ako nakatingin guys din sa footprints. Kita nyo bumubuka? Pag Hindi ako tapat dito, titingin, ha? ayun, oh. Kaya ako nakatingin. Ito Sa po yung camera ako tapat. nakatingin. May isa. Ayun, oh, yun. Tapat yung isa. Sa camera po ako Ito nakatingin. yung isa. Tapos yung isa dito, lakad ka rito. Ito yung isa, ito yung isa. Hindi po ako tumitingin Isa. kung Ito yung isa. Oh! Tapat na tapat. dito ako tumitingin.
Wala na, hanggang doon lang talaga yung Base sa aming pag-iimbestiga dito sa footprints na nakita namin sa Sempio Mansion, ito ay footprints ng isang entity at hindi ng isang taong nabubuhay. Kahit may nakatira dito sa mansion na ito, ay talagang may mga nagpaparamdam at may mga entities talagang nananahan dito. Kaya sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ni Kuya Rick TV.